Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga kapatid, ako si Sister Jen from CRC Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo'y dumako sa maikling panalangin. Aming Ama sa Langit, maraming salamat po sa panibagong araw na iyong ipinagkaloob. Habang kami ay nakikinig sa umagang ito, ihanda mo po ang aming mga puso upang makinig sa iyong salita at mas mapalapit sa iyo. Bigyan mo po kami ng wisdom, strength, at peace na kailangan namin sa buong araw. Tulungan mo kami magtiwala sa iyo, sumunod sa iyong kalooban, at maging mabuting halimbawa sa aming mga salita at gawa. Nawa ay samahan mo kami ng iyong presensya at gabay sa bawat hakbang. Pagpalain mo po ang aming devotion at mangusap ka sa amin sa pamamagitan ng iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas, kami po ay nananalangin. Amen. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang nasusulat sa Judges chapter 14 verses 15 to 18. On the fourth day, they said to Samson's wife, "Entice your husband to explain the riddle for us, or we will burn down your father's house with you in it. Did you invite us to this party just to make us poor?" So Samson's wife came to him in tears and said, "You don't love me, you hate me. You have given my people a riddle, but you haven't told me the answer. I haven't even given the answer to my father or mother." He replied, "Why should I tell you?" So she cried whenever she was with him and kept it up for the rest of the celebration. At last, on the seventh day, he told her the answer because she was tormenting him with her nagging. Then she explained the riddle to the young men. So before sunset of the seventh day, the men of the town came to Samson with their answer. "What is sweeter than honey? What is stronger than a lion?" Samson replied, "If you hadn't plowed with my heifer, you wouldn't have solved my riddle." Sa panahon ng handaan sa kasal, hindi masagot ng mga lalaking Filisteo ang bugtong ni Samson. Dahil ayaw nilang matalo sa pustahan, tinakot nila ang asawa ni Samson. Sinabi nila na susunugin nila siya at ang bahay ng kanyang ama kung hindi niya malalaman ang sagot sa bugtong. Dahil sa takot, paulit-ulit na umiyak at nangulit ang asawa ni Samson upang sabihin niya ang sagot. Noong una, tumanggi si Samson dahil hindi niya ito sinabi kahit sa kanyang sariling mga magulang. Ngunit dahil sa walang tigil na pangungulit at pag-iyak ng kanyang asawa, sa huli ay sinabi rin niya ang sagot. Agad itong ipinaalam ng babae sa mga lalaking Filisteo bago lumubog ang araw sa ikapitong araw ng handaan na ibigay niya ang tamang sagot kay Samson. Alam ni Samson na hindi nila ito masasagot ng sila lamang, kaya galit niyang sinabi, "If you hadn't plowed with my heifer, you wouldn't solve my riddle." Ibig sabihin nito, ginamit nila ang kanyang asawa upang makuha ang lihim na sagot. Ano ang mahahalagang aral sa talatang ito? Una, ang manipulasyon ay nakakasira ng relasyon. Ginamit ng asawa ni Samson ang pag-iyak at paulit-ulit na pangungulit upang makuha ang gusto niya. Bagamat nakuha niya ang sagot, nasira naman ang tiwala at pagkakaisa sa kanilang pagsasama. Pangalawa, may kahinaan din si Samson. Kahit napakalakas ni Samson sa pisikal na aspeto, naging mahina siya sa harap ng emosyonal na pressure. Ang kahinaang ito ang magiging daan din sa kanyang pagbagsak kalaunan sa pamamagitan ni Delilah. Pangatlo, ang pag-aasawa ay nangangailangan ng katapatan at pagkakaisa. Sa halip na manindigan kasama ang kanyang asawa, pinili ng asawa ni Samson na pumanig sa kanyang sariling bayan. Ipinakita nito na kulang ang kanilang relasyon sa tunay na pagkakaisa at katapatan. Pang-apat, ang takot ay maaaring magtulak sa tao sa maling desisyon. Dahil sa banta laban sa kanya at sa kanyang pamilya, pinili ng asawa ni Samson ang panlilinlang. Kung naging tapat siya kay Samson tungkol sa banta, maaaring natulungan siya nito at naiwasan ang problema. At panglima, ang pagpapadala sa manipulasyon ay nagbubunga ng sama ng loob. Nang sabihin ni Samson ng sagot, hindi niya ito ginawa ng bukal sa loob. Ang kanyang galit ay nagpapakita na maaaring makuha ng manipulasyon
ang ninanais nito sa maikling panahon, ngunit nag-iiwan ito ng sugat, sama ng loob at pagkasira ng tiwala. Itinuturo ng Judge chapter 14 verses 15 to 18 na hindi sapat ang lakas ng katawan. Kailangan din ng karunungan, pagpipigil sa sarili, at matibay na pananampalataya sa Diyos. Ang asawa ni Samson ay nagpadala sa takot, habang si Samson naman ay nagpapadala sa emotional na pressure. Dahil dito, nauwi ang kanilang relasyon sa alitan at pagtataksil. Pinapaalala ng talatang ito na ang matatag na relasyon ay naitatayo sa katapatan, tiwala, bukas na komunikasyon at pagsunod sa mga prinsipyo ng Diyos. Hindi sa manipulasyon, pananakot o panlilinlang. Kapag hinayaan nating gabayan tayo ng karunungan ng Diyos, may iwasan natin ang maraming sakit at pagkasira na dulot ng maling mga desisyon. Tayo po ay manalangin. Our Heavenly Father, maraming salamat po sa blessed time of devotion na ito at sa mga lessons na natutunan namin mula sa Judges chapter 14, 15 to 18. Through this passage, you remind us na maging mga taong may integrity, wisdom at faithfulness. Bantayan mo po ang aming mga puso laban sa deception, compromise at mga pressures ng mundong ito. Tulungan mo kami hanapin ang iyong katotohanan at parangalan ka sa aming mga salita, decisions at relationships. As we go about our day, bigyan mo kami ng wisdom upang malaman kung ano ang tama, courage para panindigan ang iyong katotohanan, at grace upang maipakita ang character of Christ sa lahat ng aming ginagawa. Palakasin mo ang aming mga pananampalataya upang manatili kaming matatag kahit nahaharap sa challenges at temptations. Panginoon, itinataas din namin sa iyo ang aming bansa. Bless our leaders with wisdom, humility, at isang pusong tapat na maglingkod ng may justice at integrity. Magdala ka ng kapayapaan sa aming mga komunidad, pagkakaisa sa aming mga mamamayan, at kagalingan kung saan may division, hardship at suffering. Naway manaig ang iyong righteousness sa aming lupain at marami pang tao ang makakilala sa susunod sa iyo. We also pray for your protection upon our families, churches, workplaces at schools. Gabayan mo kami sa buong araw na ito, provide all our needs, at tulungan niyo po kaming maging pagpapala sa iba. Maraming salamat po sa iyong unfailing love, mercy at faithfulness. Pinagkakatiwala namin ang aming mga sarili at ang aming bansa sa iyong mga kamay. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kami samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga!